Good morning po. A blessed morning to each and everyone. This is Brother Ariel for our daily dawn prayer meeting this morning. And shalom to each and everyone that is listening right now. Sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon sa umagang ito. At samahan niyo po ako sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos. At sa lahat po ng aabot ng mensaheng ito, patuloy po tayong makibahagi, patuloy po tayong makinig sa salita ng ating Panginoon. At ito rin po ay napapakinggan sa ating Dawn Prayer group chat. Amen. At ngayong umaga po, ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos sa aklat ng Mateo 13:11. Bago po ako manalangin, basahin ko po ang sa kapahayagan sa atin sa umagang ito. Matthew 13 verse 11. Samahan niyo po ako. Kung meron po kayong Bible, Matthew 13 verse 11. Sabi po dito, He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. 12. For ever hath, to him shall be given, and shall have more abundance. But so whoever hath not, from him shall be taken away from him that hath. Amen. Praise the reading and God's Word na ipapahayag sa umagang ito. Tayo po ay mananalangin. Simula po tayo sa pananalangin. Ama, salamat po sa magandang umaga na muli kaming makakapakinig ng iyong salita, mga bagay patungkol sa iyong kaharian. Salamat, Lord, sa opportunity na ako po maghayag at magpaliwanag ng mga bagay na ito sa misteryo ng iyong kaharian ng langit. At buksan mo nga po ang aming pangunawa, buksan mo po ang aming mga kaisipan upang maunawaan ang nakatagong lihim ng iyong kaharian. Dalangin ko, pagpalain mo ang bawat isa at siyang nakikinig at siyang humahanap sa iyo, Panginoon, ay bigyan mo ng pangunawa tungkol sa mga bagay ng iyong kaharian. Ikaw ang may taas sa akin at patuloy kang magbangon, mag-raise up ng mga anak na mapapabilang sa iyong kaharian. Dalangin ko, Lord, may pangaral at patuloy pang mahayag ang iyong kalooban dito sa lupa, Panginoon, gaya ng sa langit. Sa iyo lamang ang kaharian, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalhatian, magpakailanman. Amen. Amen. Shalom, blessed morning sa ating lahat. At ang ating pag-uusapan ngayon sa Dawn Prayer Meeting ay patungkol sa misteryo ng kaharian na ibinibigay sa iyo. The mystery of the kingdom is given unto you. Glory to God. Ang background po ng istorya nito ay ang ating Panginoon ay nagturo ng isang parable. Hinuro niya ang parable of the sower. Ito po ay kwento tungkol sa maghahasik. At ito po ay kinuwento niya ang istorya na may isang naghahasik at mayroong binhi siyang dala. At ito'y nalaglag sa mga iba't ibang klase ng lupa. Ngunit ang pinakamaganda rito, doon sa matabang lupa, ay tumubo at lumago ang binhi na yon. Ngunit ito ay hindi natapos sa parable. Dahil tinanong ng mga alagad, bakit po kayo nagtuturo ng parable? At ito na nga ang paliwanag ng Panginoon na sinabi niya, sa inyo ay binibigay ang mga bagay na ito, ang misteryo ng kaharian ng langit, ngunit sa iba ay hindi. Bakit po ito ang sagot ng Panginoon? Bakit po sinabi niya na hindi ito ibinibigay sa iba, ngunit sa inyo ay binibigay, na maunawaan ninyo ang misteryo ng kaharian ng langit? Glory to God. After po niyang sabihin ito, ay pinaliwanag niya po ang kapahayagan na ito upang maunawaan ng mga tagasunod niya. At ito rin po ang dahilan kaya ipinapahayag ito sa atin ngayong umaga.
Dahil gusto ng Panginoon ay maibigay sa iyo, maunawaan mo, malaman mo ang misteryong ito na hindi pa naibibigay sa iba. At sa iba naman ay hindi rin ito ibinibigay. Bakit po mga kapatid? Dahil ang Panginoon ay gusto niyang ipahayag ang katotohanan sa mga taong sumusunod sa Kanya, sa mga taong humahanap sa Kanya. Kaya may 4 na katotohanan ang misteryo ng kaharian ng langit at dapat nating malaman ngayong umaga na 4 na katotohanan upang ang misteryong ito hindi na tumaginatiling misteryo. Ano po? Una, hinayag ng Panginoon ang kaharian ng Diyos bago niya pa ito ituro sa parable. Unang pangangaral ng Panginoon, sinabi niya na, magsisi na nga kayo, ang kaharian ng langit ay abot kamay na. Hinayag nito ng Panginoon, plainly sa lahat. Hindi ito exclusive teaching ni Jesus. Ito ay plainly niyang pinangaral sa Galilea. Sa bayan ng Galilea, dito siya nagsimula. At ipinangaral niya sa lahat ng tao, take note po sa lahat, magsisi na nga kayo, ang kaharian ng langit ay abot kamay na. Pinahayag niya ang kapahayagang ito bilang isang totoong kapahayagan. Hindi niya ito sinarili, kundi pinatotoo ni Jesus na kailangan ng taong malaman na ang kaharian ng langit ay abot kamay na. At itong kaharian na ito, mga kapatid, it is given. This revelation of the mystery of the kingdom of heaven, it is given to know. Yes, it is given to know. It is given to be proclaimed. Hindi po ito itinatago ng Panginoon. Pero bakit sinabi niyang the mystery of the kingdom of heaven? Because many don't believe in this revelation. Many don't believe to what Jesus is saying. At times, not all many people is believing and receiving the word of the kingdom of heaven. Bago ito, nung panahon ngayon, wala pang nagtuturo ng ganito. Nahayag sa mga sulat ng propeta ang kautusan. Mula kay Moises at sa mga sulat ng mga propeta, nahayag ang kautusan. At alam nila na may darating na kaharian ng Diyos. Sa Book of Daniel 2:44. Nag-aantay sila ng isang kaharian. At ang inaantay ng mga tao ay physical kingdom. Physical. Dahil ang pagkaka-interpret nila sa simula ay patungkol sa literal na kaharian na inaantay. Kaya marami pong ang na-fulfill ang kautusan na nasulat ng mga sulat ng kautusan at susulat ng propeta ay mapupulfill nang dumating si Christ. Bakit? Ibinigay niya na ang kapahayagan ng kaharian ng langit. At ito rin po yung nire-reveal sa atin sa panahon natin ngayon. 2,000 taon na po nakakalipas nang dumating ang ating Panginoon, mahigit. Pero ito po rin po ang nais ng Lord na ibigay sa atin ngayon. Malaman. Ano yung word na given? Its Greek word is didomi. Sabi doon sa binasa natin teksto, sa Matthew 13:11, He answered unto them, because it is given unto you. Ibinibigay sa inyo. Given means didomi. To give, to grant, to supply, and to entrust. Sa pangangaral ng Panginoon tungkol sa kaharian ng langit, may mga taong nagsisi. May mga taong nag-change of mind. May mga taong naniwala kay Jesus. Hindi naman po lahat hindi naniwala. Meron po naniwala. At ito po yung mga una niyang disciple. Ito po yung mga alagad ni Jesus na nakaranas ng demonstration ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Nung sila ay nakikinig, hindi rin sila naniniwala ng una. Totoo ba yan? Gaya ng karanasan ni Peter. Siya po ay nag-aano ng bangka. Dilinis ng net dahil wala siyang nahuli. Ang buhay ni Peter ay alam natin na siya ay walang huli, walang kita. Nasa kalagayan na siya ay walang natanggap na pagpapala. Pero nung dumating ang Panginoon ng aral sa tabing lawa ng Galilea, siya po ay nakinig.
at kinausap ng Panginoon. After mangaral at tinanong, may huli ba kayo? Sabi niya, wala nga po Panginoon. Magdamag ho kami ng huli, wala ho kaming nahuli. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, pwede mo bang ihulog ang lambat sa bandang malalim na yon? Ang sabi ni Peter, alam ng Panginoon, alam niyo po Panginoon, magdamag kami ng huli. Wala ho kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, Peter obeyed Jesus. And Peter experienced to see the power of Jesus. And he believed, and he say, Lord, after niyang ihagis ang lambat, naghimala ang Diyos sa buhay ni Peter. At hindi lang kay Peter, sa kasama niyang mga mangingisda. At they become the first follower of Christ. The kingdom of heaven does not come only with words, but with power. Matthew 4:23, pinangaral ni Jesus ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. At siya'y nagpagaling ng mga may sakit karamdaman at mga inalihan ng masasamang espiritu. Pinatunayan ng Panginoon ang kahariang ito ay ibinibigay at may dalang kapangyarihan, mga kapatid. At itong mystery na, at doon sa ating teksto, hindi na ito nilantad ng Panginoon dahil may mga taong hindi talaga sumusunod para maunawaan, kundi sumusunod para hanapan si Jesus ng mali. May maraming sumusunod kay Jesus, pero hindi lahat na sumusunod kay Jesus ay naniniwala sa sinasabi ni Jesus. Kaya nagturo si Jesus ng parable. At hindi niya, yung parable na ito, mga kapatid, ay makalupang kwento na may makalangit na kapahayagan. At yung kapahayagan, yung paliwanag sa mga parable na ito, ay pinaunawa niya sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya sa panahon natin ngayon, kahit pinapangaral na ang mabuting balita ng ating Panginoon tungkol sa kaharian, may mga taong hindi naniniwala. May mga taong hindi nila natatanggap ang ibinibigay ng Panginoon. May mga taong hindi na experience ang mensaheng ito ng ating Panginoon. Bakit? Because of their unbelief. Kaya ito ay mystery. Hindi ito mystery sa katotohanan sa simula. Dahil inahayag. Ngunit dahil sa unbelief ng tao, ito ay naitatago sa kanilang kaisipan at puso. Ngunit sa mga taong sumusunod kay Jesus, ito ay nagkakaroon ng kapaliwanagan. Ang tawag po doon, revelation. Kapahayagan. Noong una, hindi ko rin po alam to. When I understand the revelation of the kingdom of God, kingdom of heaven, noong una ko siya napakinggan, ito'y bago sa akin. Hindi ko alam. I already heard and study the Bible as a pastor. I read the Bible many times. I share the teaching about Jesus. I preach about Jesus. But for me, when I hear this 2015, when a visitor from California, USA shared to us about the kingdom of God, the kingdom of heaven. Para sa akin, bago ito. Pero dahil first, hindi ko pa alam ito noon, hindi pa ito nakahayag sa akin, nakatago. At ito rin po ay nabuksan sa amin sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita na nasa salita niya sa Biblia. At nabuksan po ang aming kaisipan, nabuksan po ang aking kaisipan. Sabi ko, nandito to, hindi ko nauunawaan. Pero when someone explain, doon na naging na-supply, naunawaan, natanggap. Sapagkat sabi nga sa Matthew 4, sa John 3:27, a man can receive nothing except it is given from heaven. Walang matatanggap ang tao unless ito'y ibigay sa kanya ng langit. Ang kapahayagan ng revelation of the kingdom of heaven, hindi mo ito matatanggap hanggat hindi ito ibigay sa iyo ng langit. At sino po nagpahayag sa atin ng kapahayagang ito? Ang Panginoong Hesus. At ito ay binibigay lamang sa mga taong sumasampalataya kay Jesus. At nakita natin ang himala. Maraming pinagaling ang Panginoon. Maraming miracle, signs and wonder.
upang sumampalataya sila at upang matanggap nila yung kapahayagan ng kaharian ng langit. What is the purpose of miracle? Sabi ng iba, salvation. Yes, the purpose of miracle is not just for you to have abundance, physical healing, restoration of what was lost in your life. The purpose of miracle is for you to understand Jesus, who Jesus is, and for you to understand what Jesus wants to give to you. The greatest miracle is not when you healed from sickness. The greatest miracle is not when you experience abundance, peace financially. The greatest miracle is when you experience Christ Jesus in your life and what Jesus wants to give to you. Kaya napakalaking blessing na maunawaan ko ang kaharian na ito. Dahil may ibinigay ito sa akin galing sa langit. Ito ang kapahayagan ng kaharian ng langit. Revelation is not earned, it is given by grace. Ang kapahayagan ng kaharian ng langit ay grace, biyaya ng langit. You are entrusted with a kingdom understanding. Kaya pinahayag ng Lord yung parable of the sower sa mga alagad. Nung tapos na siyang ikwento yung parable, hindi na naunawaan ng mga unbelieving na sumusunod sa kanya, unbelieving people na sumusunod sa kanya. Kasi kwentong lupa lang, parable. Pero nung kausap niya na ang mga taong sumasampalataya sa kanya, binigay niya ito. Pinaunawa niya ito. God knows who are His follower. God knows who truly follow Jesus only for money, only for hidden motive, hidden purpose. God knows. At ito pong misteryo ng kaharian na ito hindi nila mauunawaan. Dahil ang kanilang puso ay hindi sumasampalataya. Ngunit siya na purong pagsunod sa Panginoon, dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. Si Peter, sinabi niya Peter, sinabi mo, Panginoon. Hinagis niya yung lambat. At doon nakita niyang himala. Doon nakita ang totoo yung sinasabi ng Panginoon tungkol sa kaharian ng langit. At doon siya sa nagsabi, Lord, patawarin mo ako, ako'y makasalanan. At simula nung sumunod na siya, at sinabi ng Panginoon, gagawin kitang mamalakaya ng isda. Hindi ng isda na, ng tao. At doon nga tinuro ng Panginoon ang mga bagay sa kanyang kaharian kay Pedro at sa mga disipulo niya. At sila ay nagkaroon ng kapahayagan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. For many years, I'm a pastor when I already understand this teaching, this message, gospel of the kingdom. At sabi ko, Lord, salamat po. Binigay mo sa akin ang kapahayagang ito. At ngayon din po sa lahat na nakikinig, gusto ng Panginoon, sumampalataya ka kay Jesus. At yung pagsampalataya mo kay Jesus, hindi pa tapos. Meron pang mga bagay na ibibigay ang Diyos sa iyo. Ito yung tunay na kayamanan. Ito yung tunay na magbibigay ng higit pa sa himala na natatanggap mo sa pagsunod mo sa Panginoon noon. Ibibigay pa niya ang mga bagay na naitago sa mga maraming tao. Kaya mga kapatid, number 2, ang katotohanan ng kaharian ng langit, ito ay sinabi niya, it is given for you to know. Sabihin nga natin, know. Ang Greek word ng know, ginosko, means to know intimately, to understand, and to perceive. Wow. Kaya pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, ikaw ay nagbago ng isip, at sumunod sa Panginoon, magkakaroon ka ng greatest miracle. Ano yun? Knowing intimately and understand what is the secret of the kingdom of heaven. Kaya nga sabi niya dito, according to the revelation, the mystery which was kept secret since the world began. Romans 16:25, nabanggit ni Apostle Paul na merong kapahayagan na nakatago, na mystery. At nakatago ito bago pa lalangin ang simula ang mundo. Naitago ito sa tao. Bakit? Ang tao po, mga kapatid, ay napaalis sa kapahayagang ito.
Nung si Adan ang unang Adan ay namatay, sumuway, na itago ang kapahayagang ito ng kaharian ng langit, ng kaharian ng Diyos. Hindi na nakita ng tao ang Diyos, hindi na nila alam ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil sila ay na-separate. Nagkaroon ng boundary ang tao sa Diyos. Kaya hindi na alam ng tao, wala ng knowledge, wala ng understanding tungkol sa Diyos at mga bagay na nasa Diyos dahil sa kasalanan. Pero ang maganda rito, the mystery. Sabi binasa ko po kanina, Romans 16:25. Basahin mo rin sa Ephesians 3:9. The mystery which from the beginning of the world had been hid in God. Nakatago kasi ang kapahayagan ng kaharian ng langit sa Diyos. Dahil ito'y naitago sa tao, sa mankind, nung ang mankind ay nag-fall. Pero originally, ang tao ay nasa kalagayang ito bago pa siya bumagsak. Ang tao ay nakakaunawa sa Diyos, nakikita ang Diyos, naririnig ang Diyos, kasama ang Diyos sa paraiso. Si Adan at ang kanyang kapartner na babae. Adan is man, and there is a woman that is Adam. Adam also, dahil hindi pa pinapangalan ng Eva. In Genesis chapter 5, no, nandun sila sa state of the heavenly, the state of the kingdom of heaven and earth. Andoon ang paghahari ng Diyos sa lupa noon, kasama ng Diyos ang tao kasama ang Diyos. They're living in the presence of God, in the realm of the Spirit. Kasama ng tao ang Diyos. At ang kapahayagan ng Diyos ay nahahayag sa kanila. Ngunit nang ang tao ay nag-fall, naitago, nagkaroon ng separation, nagkaroon ng covering, at hindi na alam ng tao ngayon ang mga bagay na ito. Kaya po mga kapatid, salamat na lang may isang tao na may Diyos na nagmamahal. May Diyos na nagtakda na itong kapahayagan na ito ay malaman. Ang ibig sabihin po ng Kingdom of Heaven, pag nagbabasa tayo ng Bible, mga kapatid, when we reading and understanding what is in the Word, it is Logos, written Word. Malalaman mo yung revealed Word. It's understanding. Kaya yung word na know, hindi lang dapat meron kang Logos, kailangan malaman mo yung nakatagong kapahayagan. At ito'y marireveal lang dahil merong nanggaling sa lugar na yon. He came from the kingdom of heaven. Kingdom of heaven is a secret place. Kingdom of heaven is a place not known to mankind because tayo pinanganak sa lupa, hindi na sa lugar ng paghahari ng Diyos. Wala na. We are in the realm of natural but not in the realm of the supernatural. Pero originally doon nilagay si Adan sa hardin ng Eden. It is the representation of the kingdom of heaven on earth. But when mankind lost the kingdom of God, kailangan may manggaling sa lugar na yon na magpahayag nito. At salamat na lang, pag pinapahayag ang kaharian ng langit, ang ibig sabihin hindi lang langit dapat, ito ay may kaharian. At si Lord, yun ang kanyang pangangaral. Dahil galing siya sa lugar na yon. At pag sinabi niyang kaharian ng Diyos, hindi na ito langit lang. Ibinibigay niya rin ito dito sa lupa. Kingdom of God pertains to the one who rules in that realm. Kingdom of heaven pertains where it came from. Kingdom of God pertains who rule in that place. At kaya pinapahayag ni Jesus na ang kaharian ng Diyos ay dumating na. Na kailangan mong sumampalataya at maniwala dahil ito nga po ay katotohanan na isulat ng mga alagad, na isulat ng mga ni Matthew, ni Mark, ni Luke, nahayag ito sa kanila at ito ay may knowing. It is also need to be revealed. Kaya nga in John 17:3, it is eternal that they might know thee the only one true God. Sino yun? Si Jesus ay sinugo ng Ama upang sa purpose na maibalik tayo sa eternal life. Eternal life comes from the realm of life, realm of the Spirit, the realm of eternal. Diyan galing si Jesus.
For God so loved the world in this earth, in this system, that He gave His only begotten Son, Jesus. Whoever believe in Him shall not perish. Perish means the judgment, the 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 bondage, the penalty of sin, have eternal life. But that context of John 3:16 is connected po sa pagpasok at pagkakita sa kaharian ng Diyos. John 3:3. Sabi niya kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom. See means to know, to perceive. To see is not literally to see with your own eyes, but to see is to know. Kaya yung word ng Panginoon, the mystery of the kingdom of heaven is given to you. To know, to understand, to perceive. Yun pong ibig sabihin ng to see the kingdom. Pero marami pong born again believer, born again, sinasabing follower of Christ, Christian, they don't see the kingdom yet. They don't understand the kingdom. That's why we need to Jesus need to preach, and Jesus need to teach His disciple for them to know, to understand, to perceive. That's why after He talk about the parables, after niyang ikwento ito sa parables, He explained, He revealed, He gave, and He revealed to His disciple the meaning of the parable. Ano po yung meaning ng parable? May mga taong ang puso ay tatanggapin ito. May mga taong bukal sa puso nilang magagalak silang tatanggapin ang kapahayagan na ibibigay ni Jesus. At sa taong ito, sila ay mananagana, sila ay magbubunga, sila ay magkakaroon ng bunga. At this is truth, mga kapatid, na not just head knowledge, not just knowing, not just reading the Bible, but knowing the revealed word in the Bible. Not just reading that there is a kingdom. Marami po nababasa ang Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Pero hindi nila naintindihan ang kingdom of God. Marami pong nababasa ang born again to see the kingdom. At ang pagkaunawa nila, ito ay para sa Hudyo lang. Dahil ang para sa hintil ay sa pagbabalik pa ng Panginoon. Hindi. Wala sinabi si Lord na makakakita lang ng kaharian ng Diyos ay Hudyo. Ito'y para sa lahat. Lahat must be born again. All must be born again. At ito pong born again, hindi lang para makita mo ang kaharian, makapasok ka. John 3 verse 5, John 3 verse 7. At sinabi niya, unless a man be born of water and spirit, he cannot enter to the kingdom. And that is truth na itong kapahayagang ito ay pinapaalam upang makapasok ang tao sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng espiritu. What is water? Water is God's word, revealed word. And the spirit is the revelation, understanding for you to enter to the kingdom of God. Knowing the kingdom means living and experiencing it. Pag kaya ito pinapaalam, dahil gusto ng Lord, maipamuhay mo ito. Mas makapasok ka sa lugar na ito. Maranasan mo ang lugar ng kaharian ng Diyos. Kaya pala sabi ni Lord, ang hinahanap ng mga tao sa mundong ito ay kakainin, iinimin, daramtin. Yun ang priority nila. Pero kayo na sumasampalataya sa Diyos, unahin yung hanapin ang kaharian ng Diyos. Bakit pinapahanap? Ibig sabihin, ibibigay ng Panginoon. To seek King first means you need to sort it out. You need to perceive it. You need to know it. And when you know it, He will give it to you. Kaya ito yung sabi ng Panginoon, kinaliligaya niyang ibigay sa kanyang mga kawan ang kaharian ng Diyos. That word dominion, that word kingdom, ay hindi literal na kingdom ng mundo. Ito yung kaharian na nawala sa tao nung likain niya ang sanlibutan. Hindi nawala ang kaharian ng langit. Hindi nawala ang kaharian ng Diyos. Nawala lang ito sa tao. Kaya muling binubuksan ito ng Panginoon
At pangatlo po, the mystery of the kingdom of heaven, from the Greek word mysterion. Yung word na mystery doon is mysterion. Ito po ay hidden truth, divine secret, revealed purpose. Nakatagong katotohanan, sikreto sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit ito po ay hinahayag sa kanyang layunin. Colossians 1 verse 26 to 27. Even the mystery which had been hid from the ages. Ang mga misteryo na itago sa mga panahon, ngayon ito ay na-manifest na sa kanyang mga anak. Even the mystery which had been hid from ages now is made manifest to His saints. Manifest means pinapakita. Manifest means demonstration. Hindi lang dapat ito maging mystery. Ito ay magiging revealed word. Ito ay magiging demonstration ng word. Kaya sabi ang kaharian ng Diyos hindi lamang sa salita, kundi sa kapangyarihan. Because this revealed word, this mystery, will be manifest here on earth. Makikita, mararanasan, makakamtan dito sa mundo yung mystery na ito. Sabi diyan sa 1 Corinthians 2:10, but God had revealed them unto us by His Spirit. Ang kapahayagang ito, hindi lang dapat maibigay, hindi lang dapat maunawaan. Ang kapahayagan ng misteryo ng kaharian ng langit, ito ay ipapaunawa sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. That's why unless a man be born again, he cannot see and he cannot enter to the kingdom. The Spirit, the Holy Spirit will give us this secret. The Holy Spirit will bring us to understand the mystery of the kingdom of heaven. For many years, ang alam lang natin ay langit. Pinapangarap natin langit. At ito yung ating alam na kakamtan natin. Pero mga kapatid, nung binuksan sa atin ang nakasulat, hindi lang ito langit, ito'y kaharian ng langit, at ito hindi lamang magmamanifest doon sa taas, dahil ito'y binubuksan dito sa lupa with power and revelation. Revelation and power. And sometimes nauuna yung power for you to believe the revealed word, the secret word na nakatago. Why many disciples follow? Because they experience the power of the word of Christ. The power of the gospel of Christ. At ano ba yung power niya? Yung kaharian ng langit ay totoo. Bakit? Pinalaya sila. Pinagpala sila. Pinalaya sila sa pagkakaalipin ng masasamang espiritu. Pinalaya sila sa kasalanan. Pinalaya sila sa karamdaman. At sila sumampalataya kay Jesus. At si Jesus ang nagbukas sa kanila ng misteryong ito sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya hindi po para sa lahat ang mensahe ng kaharian. Dahil may mga taong kahit makinig ay hindi maunawaan. Bakit? Hindi sa kanila, sumasa kanila ang kapahayagan ng Espiritu Santo. Hindi pa na ibibigay sa kanila. Bakit? Ang pinaka number one sakit ng isang taong unbelief. Bakit hindi kinilalas ng karamihan sa Hudyo si Jesus? Because unbelief. They are looking for a physical ruler, a physical king who will build a kingdom against Roman Empire. But when Christ preach about the kingdom, they don't believe kahit pinapahayag niya na. Bakit? Kasi nga, ayaw nilang paniwalaan. Because of their own perceived revelation. Ngunit kung sila'y naniwala, maibibigay sa kanila ang mga bagay na naitago na ito. The kingdom was once hidden. Natago talaga to. But now revealed to His sons. Pag sinabing sons, hindi to gender. Ito ay anak. Mapababae, mapalalaki. Tatawagin ng Panginoon upang magmana, upang makamta nila ang pinangako ni Jesus, ang nalihim na layunin at plano ng Diyos sa mundo para sa kanyang mga hinirang. Ito po ang kaharian ng Diyos. Ito po ang kaharian ng langit na makamtan ng tao dahil ito po yung nawala sa atin.
Pero ngayon po, hindi na to tinatago. Nire-reveal to ng Lord. Upang ang tao ay sumampalataya kay Jesus. Upang makamta nila ang pinangako ng Panginoon. These truths are unlocked through the Holy Spirit. May dalawa po ang para maunawaan natin ang kaharian ng Diyos. The Logos, the written word, and the revelation of the Holy Spirit. May mga sinesharan po tayo, pastors, Christians, meron pong nakakaunawa. Meron pong binubuksan ng Holy Spirit ang kanilang pangunawa to believe in this word of Christ. And meron din naman po na may perceived thought na siya sa sinasabi ng Panginoon. Alam ko na yan. Pero alam niyo mga kapatid, kung magiging katulad lang ng bata ang lahat ng mananampalataya. Sabi ng Lord, kung hindi kayo maging katulad ng batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Yung mga bata means, they want to know, they want to follow, they want to know more. They have the teachable heart. Because sometimes, hindi lahat ng bagay ay alam na natin. We will just humble ourselves before the Lord. Lord, teach me. Paunawa mo sa akin ang mga bagay na ito, Lord. At alam mo, hindi ito isisekreto sa iyo ng Lord. Dahil sa pagsunod mo sa Kanya, gaya ng isang batang nananabik sa turo ni Jesus, bubuksan niya sa iyo ang misteryo ng kaharian. At ito yung magbibigay sa iyo ng pagkaunawa. May mga nabuksan na sabi nila, ba't ngayon ko lang nalaman to? Sabi ko, ganun din po ako eh. Nalaman ko lang ito, pastor na ako. Pero nagpapasalamat ako sa Lord dahil piniribil sa akin to ng banal na Espiritu na nakasulat at nakalagay sa salita niya na nakalagay sa mga nasulat. At ito'y nagbigay ito ng revelation sa akin nang ito ay pinaliunawa ng Panginoon through the man of God. Ginamit si Pastor Ron, Apostle Ron Martinez, no, at yung iba pa niyang kasama noon na nag-share sa amin tungkol sa kapahayagan ng kaharian. Andiyan din noon si Prophet Andrew at iba pang mga ginamit na mga man of God, no? Mga Filipino leaders din po. Nagpapasalamat kami sa five gifts, no? Nandun yung apostle, prophet, evangelist, teacher, pastor. Because they have those people who have the keys of the kingdom of heaven can only open this revelation. Hindi lahat ng tao may susi ng kaharian ng langit. Hindi lahat. At mapalad ka kung binubuksan sa iyo yung sikreto na to. Secret means hidden. It is like a treasure, mga kapatid. Ang kaharian ng langit ay gaya ng treasure na nakatago. Pero yung may susi lang ang makapagbubukas at makapagpapaunawa. At salamat sa mga nabuksan. Dahil sila ay binuksan ng Holy Spirit para makita yung nakatatagong kayamanan na ito. At ito hindi lang dapat maitago, ito'y maibigay din. Ito'y mapaunawa rin sa mga naghahanap sa Panginoon, sa mga nag-aantay sa Panginoon, na tapos na ang pag-aantay. Kay Lord, kailan ba darating? Kailan ka ba darating? Gusto na namin pumunta sa langit. Wala pa maraming Kristiyano sa langit. Nag-aantay pa maraming Kristiyano sa langit. Pero si Lord, binuksan na ang langit na ito. Ang kaharian ng langit. Dito po sa lupa, binuksan niya na through the revelation of the word, of the mystery of the kingdom of God. Binubuksan. Marami po nasa pintuan. Alam ang pintuan, hindi pa nakakapasok. And subalad ka, kung bubukas sa iyo ang kapahayagan ito, dahil hindi ka lang nag-aantay ng langit, ipinanganak ka na sa kaharian ng langit. You receive already the eternal life. When you die, you will not physically saying physically, ang langit ay physical. Hindi physical ang langit. Ang kaharian ng langit ay in the spiritual realm. It's the realm of the spirit. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. But by the water and by the Spirit, you can inherit the kingdom. Be born again to enter it. But many are not seeing and many are not entering. Because they don't know. Mapalad ang nabuksan. At panghuli po, these truths are unlocked because God, the power and authority is been given to Ecclesia. Ecclesia is the called out people from darkness to light.
Sila yung nakalipat, sila yung binigyan ng kapangyarihan na ipatotoo ang mga bagay kay Jesus at sa mga tinuro ng Panginoon. Ang eklesiya ang may susi ng kaharian ng langit. At anumang bubuksan nila yung magbubukas sa langit, ang sasara nila, sasara sa langit. Marami pong mga Kristiyano ang hindi pa nalalaman ang sikreto ng kaharian. At sana lahat ay mabigyan. Ngunit ang katotohanan, pang-apat, to them is not given. May mga tao talagang hindi bibigyan. Makakalungkot, pero ito ang reality. Matthew 13:13, seeing they see not. Gustong ipakita ng Diyos kung hindi nila makita. Hearing, they hear not. Nakikinig sila pero hindi nila nakikinig. Hindi nila napapaunawaan. Hindi nila talagang totoong pinapakinggan. Neither do they understand. Hindi na nga nakita, hindi pa naririnig, at hindi pa nila maunawaan. Meron po nito. Ayaw na tayo magtaka. Kahit anong share natin, kahit anong paliwanag natin, ay, pang ano yan, extreme yan. Si Jesus ay extreme. Extreme po talaga si Jesus. Sa mga taong hindi nakikita, extreme. Sa mga taong hindi nakakarinig, extreme. Sa mga taong hindi nakakaunawa, extreme si Jesus. Biro mo, sinabi niya, itong templong ito, gigibain ko, itatayo ko in 3 days. Extreme yon. Pero ang pinapatungkulan niyang templo, hindi na yung religious system. It is the chosen people of God where His Spirit will dwell in, and these people will be able to enter to His kingdom. But now many believer of God think they need to build temple because there is no kingdom of God. But the truth is, the Lord established His true temple where in the cross, He made the crossover in the 3rd day for the Spirit of God to dwell in mankind. For the Spirit of God, the realm of the Spirit will be opened here on earth to His church. Extreme talaga ang turo. Pangmalalim talaga ang kaharian. Dahil hindi lahat ng tao ay mabibigyan ito. Hindi lahat ay mauunawaan ito. Hindi lahat ay mapapakinggan ito. Hindi lahat ay makikita ito. The God of this world had blinded the minds of them which believed not. 1 Corinthians 4:4. Ang Diyos na sanlibutan ito ay binulag ang kanilang kaisipan upang hindi sila maniwala. Yes, hindi sila maniniwala kay Christ at hindi sila maniniwala sa turo ni Christ. At meron namang naniniwala kay Christ, ngunit dahil may perceived thought siya tungkol sa kanyang naunawaan, hindi niya maintindihan ang nakahayag na revelation ng kaharian ng langit. Marami po akong nakausap, ay pastor, ang kaharian ng langit sa dulo pa yan. Wala pa ngayon yan. So ano meron? Church. Hindi nila alam, Jesus not built our church religion. Jesus established His church in the realm of the Spirit, in the realm of God. Kung wala pang kingdom ngayon ng Panginoon, bakit siya nakaupo sa trono? Sa langit. Bakit meron siyang table of fellowship? The church is gathering in the table of fellowship of Christ. Nagpapartake ka ng salita ng Diyos, nagpapartake ka kasama ka sa partake of the bread and wine. It means you are in the table of the kingdom of God. When you come to God, to the presence of God, it means you enter to the realm of God. But sadly, because we don't know the revelation of the kingdom, sinasabi natin wala pang kaharian ng Diyos ngayon, church pa lang. That is lack of understanding. That is shadow, natatakpan, na-unveil ang nais ng Panginoon. Dahil ayaw nilang paniwalaan. Because they harden their heart. Basta itong tama, ito yung alam ko. Yes, alam ko rin. Yan din na pininiwalaan ko. Pero noong binuksan ng Holy Spirit sa akin, hindi ako nagmatigas, Lord. Inamin ko, hindi ko alam to. Nagpakumbaba ako, Lord, para akong walang alam. Inamin ko, Lord, turo mo sa akin ang kapahayagan ito.
Hindi ko po alam to, Lord. Nakasulat, nakalagay. Mula sa simula ng pagtuturo ng Panginoon hanggang sa dulo, hanggang sa muli niyang pag-akyat, inuro. Hindi ko alam to. Hindi ito natuturo. Hindi namin alam to. At yung puso ko ay nagsisi, Lord, patawarin mo ako. Panginoon, turo mo sa akin ito. I want to know this. I want to know this. And that's where the Lord is giving. The Lord is knowing. The Lord is revealing. Because you seek Him. You seek His kingdom. Hindi sinabing seek first the kingdom in the future. Presently yun. At sinabi pa ng Panginoon na ang kaharian ko is within you. Doon sa mga sumusunod. Kasi ang within you ay abot na ninyo galing sa Kanya. So you cannot say that kingdom is only in the future. Ito pa, ang kingdom daw ay para sa Israel lang. Sa mga Hudyo lang. Inupong lang tayo, kumbaga tayo sabit lang, salvation. No. Jesus is not respecter of race. All mankind need to repent. All mankind need to enter. And Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. No one comes from the heaven. No one comes from the Father except through Him. At siya lang ang may kapahayagan na magdadala at magtutulay sa atin upang makakross over tayo sa kabilang kalagayan, sa lugar ng Kanyang paghahari, sa lugar ng Kanyang kaharian. At ito po ay hindi niya tinago, ngunit sa mga taong hindi naniniwala, hindi po ito nila makikita. Hindi po nila ito mapapasok hanggang pintuan. Pero hindi nila maunawaan. Here we pray. Ang prayer natin, Lord, buksan mo po sila. Ang dalangin natin, yung Lord's Prayer, Lord, mapasa kanila ang kaharian mo. Thy kingdom come. Thy will be done. At alam nyo, yung talagang prayer natin dahil gusto natin lahat ay maligtas. Gusto natin lahat ay makapasok. Gusto natin lahat ay maranasan ang kaharian na ito ng Panginoon. Ngunit ang katotohanan, inibig ng tao ang relihiyon. Ang Diyos na may relihiyon kaysa ang Diyos na may kaharian. Sorry po. Marami po nagsasabi, iba-iba man ang daan natin, isa lang ang pupuntahan natin. Sabi ko, hindi po totoo yan. Dalawa po ang daan. Isang malapad na daan na maraming dumadaan. Isang makipot na daan. Unti lang ang nakakadaan. Pasok. Makipot na nga, unti pa. At sabi niya, pilitin niyo makapasok sa makipot. Hindi sinabing, pumasok kayo sa takdang panahon. No, pumasok kayo. Dahil sinabi niya yung narrow door, siya yun yung door eh. Kung makapasok. At ang malapad na daan, ito yung sistema ng religion. Ito yung sistema ng mundo. Ito yung ways of the world, the ways of religion. Oo, marami yan. Pero hindi lahat papasok. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Panginoon na makakapasok. Ang mapalad ka kung makapasok. Sabi niya, mapalad ang Aba na walang inaasahan kundi ang Panginoon sa kanilang kaharian ng langit. Kung ikaw yung poor in spirit, alam mo, Lord, di ko alam to eh. Lord, alam mo, ang salamat, binigay mo sa akin to. Di ko alam. Salamat, Lord. At alam mo, yung poor in spirit, hindi ibig sabihin yung mahirap literal. Yung inaamin mo na kulang ka. Inaamin mo, Lord, ako'y naglayo sa iyo. Ako'y na-separate sa iyo. Ako'y walang nalalaman. Pero salamat, Lord, binubuksan mo sa akin to. Alam mo, mapalad ka sa iyong kaharian ng langit. Katulad ng magnanakaw. Hindi nag-discipleship, hindi nakapasok sa templo, magnanakaw na nga, di ba? Sa krus. Wala siyang baptism, wala lahat. Pero sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na, reigning in His kingdom. At sabi ng Lord, ngayon din. Hindi sinabi, sige, sa future, pasok ka sa kaharian ko. No, ngayon din. Papasok ka. Hindi pa huli ang lahat para sa lahat. Hindi pa huli ang lahat para sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon na makapasok sila. Makasalanan man ito, nasa religion man ito, nasa worldly ka man, nasa flesh ka man, lahat binibigyan ng Panginoon ng awat biyaya na makapasok. Ang kailangan lang ng tao ay sumampalataya. Ang kailangan lang ng tao ay magbalik loob. At ang kaharian ng langit ay bukas. Ang kaharian ng Diyos ay bukas. Sa isang taong magpapakumbaba, sasabihin, Panginoon, gusto ko pong makapasok. Gusto ko pong makabalik sa iyo. At mapalad ang tao may malinis na puso, makikita niya ang Diyos.
At sa lahat ng sumampalataya sa Panginoon, di mo man nakita ang Lord sa pamamagitan ng literal mong mata. Pero dahil sa paglilinis ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, nakita mo ngayon siya. Sumampalataya ka at hindi lamang makikita mo siya, makikita mo ang kanyang kaharian. At ang kaharian ito hindi na maitatago. Maging dito pa lang sa lupa ay bubuksan ng Panginoon. Maging dito pa lang sa lupa ay magliliwanag sa iyo ngayon ang kaharian ng Diyos. Makikita mo ngayon bukas ang langit. Makikita mo ngayon ikaw ay anak ng Diyos na tagalangit. Makikita mo ngayon ang layunin mo, hindi pang mundo, hindi pang relihiyon, hindi para sa sarili mo, kundi para sa kalooban ng hari. Makakalapit ka na ngayon sa trono ng biyaya ng Diyos. Dahil alam mong ikaw ay nakikita mo siya. Alam mong siya'y totoo. Alam mong siya'y makapangyarihan. Alam mong siya'y may biyaya na may bibigay sa iyo. Alam mong totoo ang kanyang sinasabi. At ang kaharian na ito, dito ka mananahan. Dito ka mamumuhay. Dito ka babaguhin. Dito ka tuturuan at dito kanya bibigyan ng ganap na buhay. John 10:10, naparito siya upang bigyan tayo ng isang buhay na ganap at ito'y sa lugar ng kaliwanagan. Ito'y sa realm of His kingdom. Ito'y sa realm of light and spirit. Hindi lahat nandoon. Lahat ng nasa labas, nandoon ang magnanakaw, na pumapatay, sumisira, nagwawasak. Ito ang gawa ng masama. Ito ang gawa ni Satanas. At kasama niya mga tulisan at mga magnanakaw, mga bayarang pastol. Tulisan. Sila ay hindi nakakaalam. Sila ay nasa kamangmangan. At dinadala nila sa kapahamakan ang kawan. Pero mapalad ang nakaunawa ng kapahayagan na ito. Dinadala mo ang kawan sa pastulan. Dinadala mo ang kawan sa lugar ng kaliwanagan, sa lugar ng hari, sa lugar ng pastol. Ay doon sila may kaligtasan, doon sila may kapayapaan, doon sila may katwiran. Mapalad ang nakaunawa. Mapalad ang isang katulad ng isang bata na binuksan sa kanila ang kapahayagang ito ng Panginoon. Kaya sabi sa Bible, to you is given to know the mystery of the kingdom. Kaya sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, ang katotohanan, hindi malayo ang aking kaharian. My kingdom is within you. Amen? And we receive this when we accept that we are rescued from darkness and we are translated in the kingdom of His dear Son. Nung sumampalataya tayo sa Panginoon, tayo ay pinagpala. Tayo ay binigyan ng biyaya na makapasok, makaunawa, at maranasan ang pinangako ng Panginoon. Amen? Lord, salamat po. Kapasalamat tayo sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, tayo nangaligtas. At hindi lang nangaligtas, binuksan sa atin ng Diyos ang kanyang ganap, ang naitagong kaharian. Na ito lamang yung dakilang kaligtasan. Dakila, ibig sabihin, kung yung salvation na pinapromise ng tao, pang relihiyon, pang mundo, pang material, ang pinapromise ni Lord is pang eternal. The great salvation. Ito yung makapasok ka. Hindi sa future pa. Hindi pa pag namatay ka. You now be born again to see and enter the kingdom of God. Pagpalain ang salita ng Panginoon ngayong umaga. Yan po yung mensahe ni Lord. Yung 4 na katotohanan sa misteryo ng kaharian ng langit. Una, ito ay binibigay. It's given. Didomi. It is grant. It is supply. It is entrusted. Number 2, to know. Ginosko means revelation. Means to understand. Hindi lang ito binibigay, pinapaunawa. At pangatlo, ito ay misteryo ng kaharian na nalihim. Ngunit sa katotohanan, ito ay nire-reveal ng Lord para sa kanyang layunin, para sa mga ililigtas, para sa mga taong pipiliin, para sa mga taong tatawagin patungo sa kaliwanagan. At pang-apat, hindi ito sa lahat. But to them, sino yung them na yun? Sila nang ayaw sumampalataya. Sila nang ayaw sumunod. Hindi nila makikita, hindi sila makakarinig, hindi sila makakapasok. Kung si Lord nga hindi nila pinanawalaan, paano pa tayo? Pero ang mahalaga, ipatotoo natin
ang patotoo ni Kristo. Ipangaral natin ang pinangaral ni Kristo. Ibukas natin ang susi ng kaharian ng langit upang marami pang tao ang makapasok. Marami pang tao ang ipanganak. Marami pang tao ang makaunawa ng katotohanan. Malalaman nila ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Pagpalain ng salita at ito rin nagpalaya sa atin. Ito rin nagbago sa atin at patuloy pang binubuksan ng Lord ang mga bagay na ito. Seek first the kingdom. When you seek first the kingdom of God and His righteousness, all the things in that place, wow, all the things not revealed to us in that place will be revealed to us, added unto us. Kasama na yung mga pangangailangan mo dito sa mundo. Pangangailangan mo sa lupa, pangangailangan mo sa pamilya, pangangailangan mo sa iyong buhay ay i-restore ng Lord. Kasama ng kapahayagan na ito ng Panginoon. Idadagdag niya lahat dahil inanap mo ang kaharian ng Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ako mananalangin na, Ama, salamat sa biyaya mo na ipaunawa sa aming pagkaloob. Ipaunawa ang mga natagong lihim, layan ng isang kayamanang naitago. Ngunit ito, Lord, ay binubuksan mo kayamanan ng iyong kaharian para sa iyong mga anak. Upang sila, kami, lahat kami, ay maging tagapagmana ng kaharian na ito. At hindi lamang ito pag sa hinaharap. Dahil sa totohanan na dumating na ang iyong kaharian. Nung nireveal ni Jesus ang kaharian ng langit, ay abot kamay na. At Lord, hindi ito malayo dahil sa siyang sumampalataya. Ikaw ang nagdaan ng tulay. Ikaw ang naghanda ng lugar na ito upang kami makapasok. Salamat sa biyaya, Panginoon, na inigay mo. Sa iyong pagkamatay at muling pagkabuhay, ito ang iyong pinangako na ipagkakalob sa amin. Ang pinangako ng Ama, ang kaharian ng Diyos para sa mga sumampalataya sa iyo, sa Kanya at sa iyo, Panginoon. Salamat sa mabuting balita na ito na nahayag ngayong umaga. Mapasa amin ang iyong kaharian, sundin ang iyong kalooban dito sa lupa, gaya ng sa langit. Sa iyo lamang po, Ama. Ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat po sa mga nakapakinig. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sumayin niyo po ang biyaya, ang kasaganaan, ang karagdagan sa salita ng ating Panginoon. God bless po. Shalom.